Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 10 to August 16, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Yan na reading tayo kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, ang tataas nito. Vice versa nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo. Energy reading tayo, ano man edad mo, ano man ang gender mo. Tandaan nyo palagi na ang pagbabago ng buhay ay wala sa card, wala sa kanino man. Okay, nasa sa inyo. Okay, meron tayong Libra, Sagittarius, Leo. Yan. May mga sitwasyon na nahahatak ka ng nakaraan. You're feeling emotions sa iba, magkakaroon ka ng feeling emotion or magkakaroon ng mga reflection from the past situation. Sa iba sa inyo, iba sa inyo is moody. Kumbaga nagkakaroon kayo ng moody type or sana hindi naman nagiging habit yung emotions, no? O yung may mga iniisip na bagay-bagay. Ganyan. Tandaan mo, nasa sayo si Ki. Any situation na gusto mo tulad na sabi ko kanina, di ba? Sa pagbabago ng buhay is nasa inyong mga kamay. Yung answer nasa sayo. Yung destiny mo nasa sayong kamay. Yan. May mga magbubukas sa'yo. Yung mga solution is in yours. Yung mga fulfillment in life is nasa sa iyo. Magkakaroon ka ng mga idea to fulfill. Maaaring may mga situation na may isip ka about sa business, finances, negosyo, o kaya thinking about how to gain wealth or pagpasok ng abundance sa'yo. May isang babae sa nakaraan or babae o lalaki, pero babae ko sa nakita ko. Also, mayroon din sa future. Maaaring sa'yo dito, ikaw ito, na dito kasi sa sitwasyon mo na meron kang bagay o sitwasyon na paninindigan mo na this time. Yung mga paninindigan ka or mga actionan ka this time sa nakikita ko sa iyo dito to fulfill something into your life. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Siguro iba idea, mga ganyan. And then also may abundance na narating sa iyo. There's a lack. Iba is a growth. Yan. Kung sa pera, yes, may parating. May achievement ka. Sa iba dito, extension. Ganyan. Kumbaga, siguro may mga bagay na i-extend mo, ganyan. O kaya, yung talent mo, more mo i-extend siya, how to grow, may mga ganong sitwasyon. There's an extension. And then also, positivity, yes, may darating sa'yo. Kasi you look to the future. Merong pagtulong. May tao na magbibigay sa'yo ng tulong or may tao na nagtutulungan mo. Vice versa. May pagtulong situation ako nakikita dito. Meron din sinasabi dito na higit pa sa hinihiling mo is darating. Pero, kailangan mo mag-action. Kasi nasa Seisuki. Tingnan natin ang iyong energy. Maaari magkakaroon ka ng pag-uusap sa babae. No? May pag-uusapan daw kayo. Pwedeng related siya sa money, negosyo, wealth, abundance, stability. Business, pwede rin. Finances, basta related, involve ang money. Energy ni Cancer. Saan na yun? Ano yun, universe? Energy mo? Galileo. Okay. Energy mo sa nakikita ko sa'yo dito sa card, magkakaroon ka daw ng pag-isolate sa sarili mo. Ganon. And then also, magkakaroon, limitado kasi yung yung kaya mong gawin this time, Cancer, no? Sa iba sa inyo. Yung energy na nakukuha, limitado. Kumbaga, halimbawa, may gusto kang bilhin, may gusto kang gawing negosyo, tutang disisiki, di ba?
hindi mo pa siya kayang gawin kasi nagkakaroon sa'yo ng blockage. Kumbaga, siguro, halimbawa, wala kang kung sa negosyo or may gusto kang bilhin, wala kang ganun kasapat na pera. Diba? Ganun, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, mamamanipulate ka daw ng sitwasyon. And then, yung energy mo rin sa iba dito, ano to? Magkakaroon ka ng mga pagdududa sa isang tao. Or may tao na magdududa sa'yo. Vice versa. Meron din ako nakikita na bakit universe ano dito? May taong manliling lang sa'yo eh. Hindi ko alam kung sarili mo nililing lang mo or may tao na vice versa tayo palagi kasi wala akong pangalan, walang pangalan yun na sinabi ko dito ha. Yun ang medyo lawakan nyo yung isip nyo. May tao na nangliling lang, manliling lang, o may pangliling lang. Medyo stagnant din yung situation na nakikita ko dito. May mother figure ako nakikita dito. Mother figure, hindi ko alam kung may sakit siya. Maybe ikaw, ito, or someone sa buhay mo. Medyo weak kasi yung energy na nakikita ko sa kanya. Yung baka may sakit siya. No? O may pinagdaanan siya na emotions dito sa tao na yon. Sa iba naman sa inyo ay tatama rin kayo. Yan. Tatama rin daw kayo. May mga point ng buhay nyo na pwede kayo ma-disappoint. Ganyan. Pwede kayo malungkot, ma-disappoint, ma-sad, loneliness, ganyan. Or mag-isolate ka lang sa iba sa inyo. May taong cold, ano? Tingnan natin ang parating. Ano parating kaya ano? Cancer. Ano yan? Uy, teka lang. Ba't ganito? Explain nyo sa akin to universe. Ano ba yan? Parating sa'yo? Parating sa'yo. Puro pera, oh. Ate, maganda ba? Hindi. Hindi siya maganda. Ay, meron daw magbibigay sa'yo ng pera. Magbibigay o hingi ka ng tulong o hingi, ano to? O ikaw ang magbibigay. Yan, there's an offering na mangyayari. Sana pera, no? Pero may offering. Ako nakikita. Parating sa'yo, magkakaroon. Parang may isang sitwasyon na irarush, pagmamadali. Parang ganun ang nakita ko dito. Or pwede rin na mabilis lumabas ang pera sa'yo dan sa pumasok. Ganun ang nakikita ko sa iba. Sa inyo, parating, meron ka daw pagkakagastusan. Ate, malaki. Oo, malaki. May pagkakagastusan ka. Yan, may paggastos ng sobra, malaki, ganyan. And then also, parating, mami-misalignment ka eh. Ibig sabihin, may mga gusto ka i-develop, i-improve na situation na pwedeng ma-delay siya o hindi pa siya magiging okay sa ngayon. Yun na nakikita ko. Loss of balance ka, mai-imbalance ka rin. Ang sinasabi dito, may mga point ng buhay mo na gusto mong gawin, pero mapanghihinaan ka ng loob. May conflict din ako nakikita, may mga disagreement ako nakikita. May tao na hindi sila makipag-cooperate sa'yo, ayaw nila sa'yo. May mga tao na ayaw nilang, yun nga, ayaw makipag-cooperate, ayaw makipag-collaborate, mga ganyan. Mataas ang ego, actually. Sana hindi ikaw ito. May mga tao na makikipag-compete sa'yo. Pwede sa trabaho. Ganyan. Pwede sa karelasyon. May tao dito na hindi ko, baka ikaw, wala na yung tiwala at saka bilib. Nawalan siya. Yan ang nakikita ko dito. Pero may tao, ba't gano'n? May taong gusto mag-apology sa'yo. Sabi niya, gusto kitang kausapin,
Inisip ka nito gabi-gabi. Para may gusto siyang aminin sa'yo. Baka amin na siya. May pag-amin na katotohanan. May malalaman ka daw katotohanan. May kakausap sa'yo mother figure. Itong mother figure na to medyo mahigpit siya. Pero may love, tsaka very care ito sa'yo. May lalaki din eh. Ako nakikita eh. Parang same energy sila, no? Pwedeng kapatid mo siya or magulang mo siya. Ayan. Or pwede rin nakarelasyon mo siya. Tingnan natin ang dapat iwasan. Meron ditong tao na hindi siya marunong mag-sorry. Dito sa nakikita ko dito, water sign to. Pisces, Cancer, Scorpio. Pwedeng kasama ka dito, Cancer. Marami siguro sa inyo, hindi naman siguro lahat. Pero may tao dito na hindi marunong mag-apology. Kumbaga, iiwas na lang. Yun ang nakikita ko dito. Hindi naman kayo lahat yan. Anong dapat iwasan ni Cancer? Or someone in real life? Pwede rin na Taurus, Virgo, Capricorn. Ano lang siya, 2 element eh. Water and earth. Dapat iwasan. Okay, ang dapat mo daw iwasan, Cancer, yung maging maiksi yung pasensya mo. Habaan mo pa. Iwasan mo yung ma-focus ka sa nakaraan, yung ma-focus ka sa lungkot. Iwasan mo din yung kung medyo pagising-gising ka, magbawi ka ng tulog, ganyan. Kasi may mga ganun nakita, medyo hindi gano'n nakakatulog. Kumain ka ng mansanas, o kaya maglagay ka ng mansanas sa tabi ng higaan mo para naaamoy mo siya. Nakaka-relax daw kasi yun eh. And then, kung ano pa yung mga ibang technique para mas maging maganda yung tulog mo. And then also, kasi pag gamot, di ba, parang magiging mo na yun. Parang magiging, hindi rin kasi maganda yung gamot eh. Parang doon ka na lang sasandal. Di ba? Hindi na siya natural. Paggamot palagi. Iwasan mo daw yung ma-impatient ka, frustration, yung magmadali, yung tamarin, anxiety, yung i-delay yung mga dapat naman pwedeng gawin ngayon, ipagpapabukas pa, ipagpasa ibang araw pa. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng hard work sa mga bagay o sitwasyon mo. Hindi ka makapag-focus, malack of plano ka, iwasan mo yun. Yung hindi ka makapagpasya at hindi ka magkaroon ng reflection from the past situation kasi yun yung magiging guide mo para hindi ka na muling magkamali sa buhay. Tingnan natin love. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Cancer? Okay, when it comes sa love, sa iba dito sa inyo, kahiwalay kayo. Sa mga nagkahiwalay, ang nakikita ko dito, isa sa inyo hindi pa naka-move on. Dito, naghihintay pa siya. Like niya naisip, nandun yung, or vice versa ha. Nandun yung itong taon na to, nandun yung thinking niya, bakit naganap yun, anong nangyari yun, anong dapat gawin, nagkakaroon siya ng thinking about dun sa sitwasyon. Naghihintay siya pa rin at hindi pa siya nagkakaroon ng pagle-let go in this relationship. Kumbaga, dito pa rin, gusto niya pa rin ng harmony or gusto niya pa rin ng union or togetherness sa'yo.
Yun ang nakikita ko dito. They always thinking and illusioning you nitong tao na to, no? Or ikaw ito. Sa mga magkakarelasyon, sa nakikita ko dito, oo, andun yung ano no, yung loss of control itong relationship na to. Dito sa nakikita ko sa baraha ko. Loss of control ito, hindi nagiging good yung, kumbaga hindi siya good sa ngayon, kumbaga nagkakaroon ng mga, alam mo yung kaguluhan, hindi pagkakasundo, ganyan. No, alam mo yung paulit-ulit yung cycle nyo. Yan na nakikita ko. Paulit-ulit na lang. Yun na nakikita ko sa inyo. Andun yung isa na naghihintay na magkaroon ng pagbabago, syempre magkaroon ng luck o magkaroon ng direction, yung relationship. Yun na nakikita ko. Pero, yung iba, paulit-ulit Kung ano yun lang na yun. Kung ano kayo noon, ngayon, ganun din kayo ngayon. Kung ano kayo ngayon, ganun din kayo sa next month. Ganun din kayo sa susunod. Mga ganun sitwasyon. Paulit-ulit yung cycle nyo. Ate, mahal niya ako. Mahal ka niya, okay naman. Ando naman yung love, kahit papaano, sa nakikita ko dito, ikaw or siya, may love. 20%? Yan na nakikita ko. Kasi yung isa sa inyo more on self. Ganun. Nagkakasundo naman yung iba Yun nga lang, yung cycle ng buhay niya. Paulit-ulit. Tingnan natin yung money niya. Sana hindi mo to energy. Kung maganda yung life mo, maaring hindi ikaw ito. No. Huwag mo ipasok yung sarili mo. Anong kamusta yung money ni Cancer? Ay, ba't dalawa? Nyak, devil. Money na nga lang, dinebel pa. Pareho pa rin kasi ano si devil Ay, devil na naman. Ano ba yan? Maluga. Ano ba yan? Universe. Sa money mo, may blockage, oo. May mga palabas ang pera, actually. No. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo na yung mga point ng buhay mo na nagiging curious ka, ganyan, and then bibilin mo yun. May mga ganang sitwasyon. May mga malalaking paglabas ng pera, paggastos, sobrang paggastos, ganyan. Pero kahit pa paano, no? Alam mo yung nakaka-recover ka. Halimbawa, gumastos ka. Marirecover mo siya, tapos gagastos ka. Makaka-recover ka, gagastos ka ulit. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Sa pera mo, nagkakaroon naman ng mga bagong plano. This time, siguro you will jump to your fashion. Parang andun din yung, sana hindi sa paggastos kasi nakikita ko dito As in, may konting blockage. Siguro may mga bad habit ka. Yun na nakita ko sa iba. O kaya naman curious ka lang sa mga bagay-bagay. Kaya minsan lumalabas yung pera mo. Kumbaga, pwede rin sa iba na nagkakaroon ka ng idea, 'di ba? Na what if ganito gawin ko sa pera ko? Ganyan. Magiging maganda kaya yung pasok nito, yung mga ganung sitwasyon. Minsan na imbalance ka, minsan na loss of balance ka. Yun na nakita ko sa'yo. Siguro, this is the time to start a new beginning into your life na kailangan may mga point ng buhay mo when it comes sa money is kailangan itama, aksyonan sa iba sa inyo. Pero pagdating dito, by the October, magiging maganda daw yung takbo ng kaperahan mo. Or August, September, bago matapos yung September, baka papasok nun. Or by October, October, o ganun. Sa nakita ko ito. Magiging maganda yung takbo ng pera mo sa iba sa inyo. Any opportunity kay Cancer. Wala dito si Bibi, Bibi na yun, kukuha. Bibi Chang na yun, ako. Bibi Chang! Opportunity. Okay.
Opportunity ay makakatanggap ka daw ng text message or communication with someone. Taong malapit sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Dito naman sa pera mo, maano ka eh, matuksuhin ka rin. Ano? Halimbawa, siguro nga, pag may nakita ka, natutukso ka, gusto mong bilhin, maaaring ganun. Maaaring ganun sa iba. Sa iba sa inyo dito naman, opportunity, makaka-receive ka ng text message, communication with someone, malapit sa puso mo. May mga union, partnership, baka may mga magkikita-kita, di ba? Baka may mga, may mga magkikita-kita dito. Sa iba sa inyo, may mga gagawin daw kayo eh. Dito, may gagawin kayo mga multitasking, priorities, ganyan. Multiple priorities, may mga ganun, multitasking, multiple priorities ka na gagawin. And then also, union, may tao na gusto ng commitment, may tao na want to connect sa'yo or gusto niya ng union sa'yo. Yun na, communication also, no? Baka may tao na mag-open sa'yo, ikaw mag-open. Yun na nakikita ko pa na ibang opportunity na parating sa'yo. Yun siguro 6 days, 6 weeks, 6 months, or sa loob na yun. Yun nakikita ko. Basta may union ako nakikita dito. May magkikita-kita. May mga mapag-uusapan din kayo dito. May taong makipag-usap sa'yo. Pera. Pera related. Ikaw makipag-usap o siya makipag-usap. Anak, dito ka na sa balikat ni mami. Hindi, aso ko. Nami, mami, o dyan, madesyo, to ba? Advice. Hindi siya ilo yung aso ko. Ang gumin ne, dati, siya nga na yun, sa luwa. Okay, ang advice sa'yo, huwag kang mag-overthink, huwag kang mahatak na nakaraan. Siyempre, kung kulang ka sa tulog, magtulog ka. Gumawa ka ng paraan para maging relax ka sa pagtulog. Sinasabi rin dito. Put some effort sa mga bagay na gusto mo i-move forward. Kailangan sa'yo is tibay ng loob. Control yourself. Control your direction. And then, lakas ang loob. Tibay, katatagan. And then, focus lang. You need to focus, You need to focus din sa mga bagay o sitwasyon na you want to create. Also, this is a time to change. Have faith. And then, syempre, mag-trust ka sa intuition mo. Tsaka, may mga darating na opportunity pa sa'yo in the future. Marami. Ang nakikita ko rin sa'yo is, i-renew mo daw yung paniniwala mo sa taas. Ang sinasabi rin. And then, be idealism. Yun. Tsaka always have a clarity, no? Sa lahat ng bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Take it action, Take it action. It's time to move din, no? Alisin mo yung yung mga poot, galit, ma-out of control ka, ma-uncontrol ka, iwasan mo yun. Yung ma-stagnant ka, iwasan mo rin yun. Arigato namaste, God bless.